pag makita mo yung social media ngayon, sobrang kumakalat ka ngayon eh. Anong problema ng mga tao sa'yo ngayon? Especially yung isang kaibigan na kaibigan ba natin to? Si Miss Attorney Rowena Guanzon. Alam mo, sa totoo lang nagulat ako kasi nakita ko yung kanyang social media at mukhang ikaw yung parang favorite niya ngayon kasi ikaw yung pinag-uusapan niya ng isang buong araw. Parang obsessed eh. Oo nga, obsessed ata sa'yo ngayon eh. Ako na magsasabi, babanggitin ko na lang, Ronald. Kung hindi mo pa alam, Ronald, eto, tinignan ko yung kanyang ex account, yung Twitter niya. Wala ko ex eh. Oo nga, wala ka nga, pero kaya siguro ikaw yung sasabi ko pinagpapantasyan, pero anyway, hindi kasi, guys, magugulat ka dito isang buong araw, liamas. Ay, babasahin ko pa to sa inyo eh. Nag-umpisa to kahapon, sabi niya dito, after nung issue, na kasi parang nag-comment ka ata na wala kang Rolex. Wala akong Gucci. Gumuho yung aking self-esteem. Dahil doon. Ni wala akong binanggit na pangalan eh. Oo nga, dahil lang doon kahapon, nag-umpisa siya sabi niya, dapat lang pangit ka, pero marami kang barel at you were arrested for illegal possession. Yun ang una niya. Tapos, sinabi pa niya dito, biglang pinost niya itong screenshot na okay lang, pogi ka naman. Naging kayo ni di ba? Pero yun, so ang labo naman, inulit niya yun. You started it, Liamas, sabi niya. Tapos tuloy, walang pigil, walang preno to May asawa ka, Liamas, di ba? You have a wife, right? Liamas did not violate a law. Ikaw, di ba, mahulian ka ba naman ng maraming firearms? Tapos, Ronald, basta anyway, tuloy. Ikaw lang ang pinag-uusapan. Na-obsess sa'yo si Guanzon. Bakit ba? Anong ginawa mo? Parang pinitik lang natin di ba? Pinitik mo itong nangyari. Pinitik mo lang, no? Ibig sabihin, nasaktan doon sa pitik, doon sa Gucci, tsaka doon sa Kwan. Dahil lang doon? Sa Rolex. Paano? Grabe naman kasi. Sabi na doon sa nakaaway niya, nasabi ay mag-mask naman siya dahil ubo siya ng ubo. Di ba? Nagwala na siya, naging unhinged. Oo. Tapos ang sabi pa niya, hinahabol niya. Sabi niya, wala kayong karapatan na awayin ako dahil wala naman kayong Gucci tsaka Rolex. Aba, nung napanood ko, gumuho yung aking self-esteem dahil wala naman akong Gucci. Kaya pinost ko lang. No? Kung baga nagpapatawa ka lang. Oo, nagpapatawa lang. Alam mo naman, usual, di ba? Alam mo na, heckler ako, di ba? Oo nga. Pero, mahigit 2 araw na akong tuwan-tuwa eh. Dahil, di ba, nakakatuwa yung may obsessed sa'yo na lahat na ng banat, binalat na sa'yo eh. Parang kumbaga, natutulog ka na, siya naman gising pa, ikaw pa rin ang iniisip. Tapos ako, tawa lang tawa. Nandiyan ka sa utak niya. Pero totoo naman sinabi niya na pangit naman talaga ako. Lalo na, kung ang magsasabi na pangit ako, ay sobrang likas ang kagandahan. Di ba? Di ba? So, talagang talagang yung kakaunti kong self-esteem, talagang guguho. Dahil, bumaba pala. Oo, dahil sobrang ganda nung bumabanat sa akin. Natanggap ko naman. Tapos tanggap ko rin naman na hindi ako graduate. Grabe hindi ako graduate. Wala akong PhD. Di ba? Tapos siya ay abogado. May PhD. Nagtuturo sa UP Law School. Naging COA commissioner. Diba? COA, COMELEC, diba? Commissioner siya. Mahiya ka naman, Ronald. Kaya nga, hiyang-hiya ako eh. Pero, ayun lang nga, nung binabanatan niya na marami akong barel, na nakulong daw ako. Sorry lang, medyo fake news eh. Dahil, hindi ako hinuli. Dahil may lisensya yon at saka merong permit to carry. At hindi ako yun, yung driver ko na nabunggo. Habang ako ay nagsasalita sa United Nations for Pinoy. Ibig sabihin, kahit wala akong diploma, wala akong PhD, ay nakapagsalita ako ng konti sa UN. Konti lang naman. Konti lang. Nakapagsalita din ako sa European Parliament. No? Kaya, sana makapagsalita rin siya. Paano? Ang taas ng kanyang pinag-aralan eh. Oo nga eh. Ganun, no? Tapos yung pinagmamalaki niya, siya ay talaga namang mayaman. Di ba? May Rolex daw siya at may Gucci. Talagang pinanganak siya mayaman eh. No? Pero yung... Kami daw, mga komunista. Komunista ka nga daw. Pero ang problema lang siguro, dahil baka mayaman nga siya sa ari-arian, mga bank account, pero yung spirito niya parang hindi mayaman eh. Parang may poverty of the spirit. Dahil masyado siyang matapobre. No? Marami akong kilala mahihirap, pero mayaman sa karangalan. Yun. Hindi katulad ng mga iba, katulad siguro niya na mayaman sa pera pero mahirap sa
karakter. Yun. No? Yun yung mahalaga eh. No? Pero Ronald, ako nagtataka ako. May Rolex, may Gucci. So ang sinasabi nga niya, mayaman siya. Hindi ko alam na pwede ka pala yumaman ng ganyang kayaman is bilang isang commissioner ng COA o kaya commissioner ng COMELEC. Kaya ba? Kaya bang maging ultra-billionaire or ultra-millionaire sa ganyan? Hindi ko alam Well, hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. Pero parang sinasabi niya, anak mayaman naman talaga siya. Parang tiga negro siya. Siguro baka landed, kasike. No, tapos ang tingin sa akin ay tigalinis ng kabayo. 'Di ba? Yung mga So siya pala yung mata pobre. Oo nga, dahil Jesus kami Maria, kasi mukha kami mga Indio, pangit kami, 'di ba? Hindi tulad niya. Hindi tulad niya, napakaganda, napakatalino. Oo nga. No? Kaya atras na ako. Ba't naman ako makikipag-sabayan sa mas mayaman, mas makapangyarihan, mas matalino, mas matalino at likas ang kagandahan. Yun. So, okay. So, at least ikaw, hindi mo pinag-aabalahan. Hindi, pinag-aabalahan dahil tuwan-tuwa ako. Nakakatawa. Parang entertainment na Diba? Pero, minsan ka lang matuwa ng ganyan eh. Oo nga. Oo. At saka, Ronald, ako lang babanggitin ko lang. Nagulat lang ako nung sinasabi nga niya, parang pinagmamalaki niya, nakakamping daw siya. Pero, as para sa akin kasi, pag tinignan mo yung ugali ng isang tao kumpara sa kanilang dinedeklara, makikita mo may pinagkaiba kasi ang isang kakamping generally ay hindi nagre-red tag. Tsaka hindi matapobre. At saka hindi matapobre. Tsaka hindi pinagmamalaki yung kayamanan. Yun. Diba? Kaya nung sinabi niya na binabanatan daw siya na DDS, siguro, pero ang ipinakita kasi niya rito parang kondukta ng DDS eh. Oo nga eh. Diba? Yung halos parehas sila ni Sara nung nagwala si Sara. Yes. Wow. Yung ipapapatay si BBM, tsaka yung kanyang asawa, tsaka yung kanyang pinsan. Parang ganun eh. Parang diba? Yung ganung level. Yung ningning sa mata, di ba? Yung nakikita mo yun eh. Kaya yung dito, pagka-unhinged. dito sa kanyang conduct, parang mas napapatotoo niya na siya nga ay DDS. Oo. No, okay. yun nga. Kaya sorry na lang dahil hindi naman kami ang gumawa nun, siya mismo eh. Oo nga, ginawa niya yung sa sarili niya, nag-comment ka lang. Oo nga. Tapos pinapanood ko siya, parang nakikita ko siya sa isang kumunoy, tapos tinutulak niya yung ulo niya para lumubog siya. Lumulubog siya sa sariling kumunoy. No? Ang hirap sagipin nun, ha? Ang hirap sagipin nun, yung tinutulak mo yung sarili mo sa sarili mong kumunoy. Di ba? Yung, tapos parang, hindi siya matigil. Talagang ine-expose niya yung sarili niya. No? Yung ganun. Oo nga, ayaw magpahawat eh. Ayaw pahawat. Yan ang problema ng social media. No? Pag walang kayang umawat sa'yo, tuloy-tuloy ka, pero mare-regret mo yun pag tuloy-tuloy ka bumaba. Dahil hindi na mawawala yan. Hindi na matatanggal yan eh. At saka kahit matanggal, may nag-screenshot na yan. Biro mo in one day, pinakita niya yung kanyang pagiging racist, pagiging homophobic, pagiging matapobre, red tagger, di ba? Lahat ginawa niya. Ano pa kaya gagawin niya bukas? Oo nga. Ngayon, binabanatan niya si Atty. Palsis. Oo nga. Sino kaya bukas naman yung paborito baka niya? Baka si Krista naman. Oo nga. Umaya ko ano naman sabihin. Well, you're in good company, di ba? Honored naman ako na kung ako, banatan din ako. Imagine mo kung purihin ka. Oo. Nako. Ewan ko lang, baka tawagin naman niya akong dayuhan o baka mainland Chinese ako na. Baka tawagin ka rin niya in-chick. Tinawag niya in-chick eh. Oo nga. At saka wala akong Rolex eh. Wala din akong Gucci. Ako t-shirt lang eh. Ako meron ako. Timex yata to eh. Di ba? Yun ang problema eh. Wala nga akong Rolex. Wala akong karapatan sigurong tumapat sa kanyang Rolex niya at saka sa Gucci. Baka hanapin niya ITR mo. No? Yun eh. May doctorate ka ba? Wala. Masteral, wala. Wala rin eh. Pero graduate ka. Graduate katulad lang ko. Yun lang. Ako, bulak-bulang ako eh. No? Tsaka never ko tinawag yung sarili kong political analyst. Kayo yung tumatawag sa akin eh. Nga eh. Ako rin Heckler akong tawag ko sa sarili ko eh. No? So, okay. So, being a political heckler, okay. Aside from heckling, sa akin, Ronald, marami tayong mas importanteng pwedeng pag-usapan. Tama. Ayokong abalahan ng oras mo din na pinag-uusapan to. Kasi sa totoo lang, walang kwenta tong ganitong pagwawala, pag-aaway. Ingay lang to eh. Minsan lang, kailangan mo lang ilugar siya. Dahil nakakahiya eh. Di ba? Oo nga. Di ba? Impunity yan eh. Yung parang sobra kang makapangyarihan, sobra kang mayabang, sobra kang mapang mata, na you can get away with it. Yeah. Di ba? Yung pitingin mo rin ng konti na, teka, yung
yung mga tao naman ay hindi gusto yung ginagawa mo. Yes. Diba? Yung, wag ka naman masyadong ganyan. Racist, homophobic, red tagger, no? Okay. At ingat ka dahil may mga president dyan na mga na-disbar. No? Yung ginawa yung mga yan, di ba? Tapos di ba, napagalitan ng Supreme Court si Badoy dating Undersecretary Badoy dahil sa red tagging. Tsaka si Celis ba yun, no? Oo nga. Tapos may yung mga abogado na disbar katulad ni Gadon dahil sa unbecoming of a lawyer, no? Yung kanyang mga hirit. May rules diyan ng mga abogado na pwede kang kasuhan. Pwede rin on its own motu proprio ay kasuhan ka ng Supreme Court. Kung walang magkakaso sa iyo. Pero mukhang ngayon mahaba yung pila Oo nga. Magsasaba sa kanya, di ba? Maraming mga naka-file ng disbarment na hindi naman ina-action na ng Supreme Court natin ngayon. So, pero mukhang ang ambisyon talaga niya maging senador. Tapos pinapackage niya yung sarili niya as the new Miriam Defensor Santiago. Parang ang layo. Medyo. Dahil si Miriam naman, yung kanyang quirks, medyo endearing ito medyo antagonizing. So, siguro back to the drawing board. No, ayusin uli niya yung kanyang yung mga atake narrative, niya. yung ganyan, no? Yung mga atake kasi ni Miriam medyo endearing, di ba? Yung Yes, matatawa ka, di ba? Ito, maliban sa akin, siguro marami maaasar dahil pinapanood ko yung mga sagot sa kanya Galit Yes, so Galit totoo. no? Lalo na yung mga galing sa Pink. Actually, hindi lang galing sa Pink, no? All over the place. Kahit yung mga may bumalat nga sa kanya mga DDS No? Na mga known DDS vlogger. Binanatan siya na nakakahiya naman yung ganyang kondukta. Diba? Pobre, ganyan. Kahit DDS, binanatan siya. Tignan mo. Binasa ni Romel kanina yung mga DDS na bumabanat sa kanya. Hindi ko naman makakilala. Wala naman akong Twitter, wala naman akong X, wala naman akong Instagram. Kakaroon ko lang ng Facebook 2 months ago No, kaya Saka hindi ka naman nagsuscroll masyado ng Facebook Hindi masyado. Dahil mas sa mga kaibigan. Yung ganyan. Kaya pwede ko ba siyang gawing friend sa Facebook? Tatanggapin mo niya? Tatanggapin mo niya? Gusto mo subukan? Sige, subukan tingnan natin i-friend mo yung friend request. Diba? Or ako yung mag-request na maging friend niya. Magre-request para dun ka. sa kanyang mga milyon-milyon na mga followers. Nga. Milyon-milyon daw ang followers niya Kaya, nagtataka ako dyan sa milyon-milyon na yan. Sa anong klaseng tao ang gustong sumunod sa tulad ni Rowena Guanzon? Hindi, yung iba naman kasi, halimbawa, iba pumupunta sa mga comedy dahil natutuwa sila, di ba? Okay. Yung ganun. Hindi dahil bumibilib sila, parang natutuwa sila. Or yung iba parang interested, anong creature ito? Curiosity more than anything. Curiosity. Halimbawa, dati si Mocha Uson, may mahigit 5 million daw na followers, di ba? Pero nung botohan na, talo siya sa party list, talo siya sa Maynila. Nga. Maliit na nga lang ang requirement yun Parang hindi nag-reflect, di ba? In fairness to Mocha. Kaya hindi automatic na magiging senador siya. No? Bagaman, sana naman hindi siya maging senador na makakasuhan. Okay. Sige, anyway, shout out na lang and i-follow mo na lang. I-friend request mo na lang siya. At tingnan natin para at least nakikita niyo yung notification magpa-pop up. Ronald Llamas is requesting to be your friend. Yes, o kaya unawain na lang. Unawain na lang natin. Dahil natutuwa kasi ako na sinusubaybayan niya yung buhay ko. Kahit medyo mali yung sa barel, nakakulong daw ako. Legal possession, ang dami ko raw barel na nahuli, isang baril lang yun, tsaka may lisensya, tsaka PTC yun, yung ganun ba? Pero karamihan naman na sinabi na totoo. Hindi ako graduate, pangit ako, sobrang pangit, na buti na lang daw, hindi ako naging bakla. Okay. Tapos kwan daw siya, sosyalista daw siya, hindi siya komunista. Parang hindi na kabisado yung political spectrum. Yung, pwede ako magbigay ng input sa kanya. Para maunawaan niya ano kaibahan ng socialist, communist, Maoist, Leninist, Trotskyist, Social Democrat. Yes. Republican. Kasi ang komunista kasi normally
ang socialist, sabi niya socialist siya, di ba? Oo. At ang pag-alam ko socialist, hindi nagro-Rolex eh. Yun ang pag-alam ko lang. Oo. Pero I could be wrong. But Oo. anyway. Unless kwan siya, swinging socialist. Oo. Swinging Yung socialist. Yung mga hindi social, yung ang tawag dyan, social. Baka yun ang ibig sabihin. Oo, social. Oo. So, okay. Pero usually yung mga ganyan, yung mataas ang pinag-aralan, mayayaman, hindi nila pinagmamalaki masyado yan eh. Paano yung hindi na kailangan eh. Dahil nandun na sila, arrived na sila eh. Totoo. Diba? Kaya baka may chips on her shoulder siya, no? Siguro baka tingin ko. Kailangan i-process yan, no? Ikaw ba magaling ka mag-process ng mga ganyang klaseng mga problema? I mean, mas kaya naman siguro. Kaya naman siguro. Pero sa akin siguro, ito, I don't know if it's old age, dementia. Is it, di ba may ganun yan? Hindi, tingin ko kanyan, likas na katauhan. Ganun talaga. Oo, talagang ganun yan. May mga ganun eh, pinanganak na ganyan. Okay. Parang, tingin ko magkakasundo sila ni Harry Roque. Okay. Di ba? Yung ganyan. Magko-compliment yung kanilang personality. Kiko Barsaga. Or sasabog sila. Oo. Mag-aaway yan. Baka mag-aaway sila sa balita Humba. ko, nag-aaway sila sa UP Law School dati. Balita ko lang. No? Tapos, or si Topacio. Topacio. Si Mr. Sex Appeal. No? Hindi pangit yun. Lakas ng sex appeal nun. Hindi mo magpagawa ka ng billboard sa C5. Tawagin mo yung sarili mo, Mr. Sex Appeal. Di ba yun? They're coming out of the woodwork. Dumadami yung mga ganyan, di ba? Lumalabas na lahat. Di ba? Yung, sabihin ko sana, may sayad, pero hindi politically correct eh. Oo nga. No? Sabihin ko na lang, mga narcissist. Ayun. Pero sa akin kasi siguro, mga tao kasi ngayon, mukhang na-entertain o kaya parang nanonood ka ng train wreck. O pag nakita ka ng bangga, hindi mo ma-help, gusto mo tumingin eh. Parang gano'n. Hindi ako, tuwa ako eh. Di ba yung, bago ako matulog, yung tawa ka lang, nakangiti ka, di ba? Yung tawa ka lang tawa, di ba? Habang yung gumagawa nun, natutulog talagang... Galit na galit. Baka pinapanaginipan ka pa nga nun eh. Yun ang lumalabas. Nagigising sa gitna ng gabi. Talaga. Dito ba si Ronald? Ronald, grabe effect mo sa babae. Ha? Talaga ha? Aba. So... Papatiwa ka na ako. Sige. Anyway, sige. Pag-usapan natin ng mga seryosong bagay. Kasi, unang-una, nabanggit nga sa ni Chel Diokno, ni Rep. Chel Diokno, na ayaw daw i-prioritize ni President BBM yung paggawa ng independent commission. Pero, ngayong araw na to lumalabas as the making of this video, bigla na lang sinabi ni BBM through spokesperson at Attorney Claire Castro na meron daw 4 na priority bills. Pag-usapan natin itong priority bills na to. Tama. So anong unang yung priority bill na gusto niya mangyari? Well, yung nilabas niya kanina, yung anti-dynasty bill. Okay. Na surprisingly, ang una nagbanggit ay si Speaker Boji D. Yes. Diba? Na miyembro ng isang malaking dynasty. Yes. Actually, one of the most obese dynasties. Tapos ikalawa ay binanggit niya na yung Independent People's Commission Act. Yes. Strengthening, giving teeth to the ICI, di ba? Or creating a new commission. Or probably creating an improvement on the ICI. Tapos yung Party List System Reform Act. Dahil, imagine mo, party list system para sa mga marginalized. Tapos, ang representative, mga bilyonaryo. At contractors. Mga contractor, di ba? Yung, kailangan ayusin mo naman yan. Di ba? Ayusin naman yan. Tapos, panghuli, yung Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. A mouthful, di ba? Pero basically, transparency at saka accountability. Yes. Kadena yun. Hindi yun nangyayari ngayon na, kung gagawin transparent yung ICI, live streaming. Tapos karamihan naman na nagte-testify, executive session. Diba? Ano ba yun? Paano naging transparent yun? Executive session. Diba? Yung isa nga, Pasig, Roman Romulo. Kwan daw. Executive session dahil delikado daw ang security. No? Parang, bakit? Bakit delikado security mo? So, dumadami yung nag-executive session. So, bali wala na. Okay. With transparency. Pero, dapat makita rin natin sa context nung nangyari last week. Dahil medyo hindi maganda yung last week para sa presidente. Diba? Yung approval rating siya, napakababa. Yes. The lowest, since naging presidente siya. Tapos, nag-decision yung Supreme Court doon sa ginawa nila ng 60 billion. Na tinanggal sa PhilHealth, di ba? Yes, na ibalik daw. Sa 2026 budget. Unanimous, yung Supreme Court, 15-0. Tapos,
nag-resign pa si Babe Singson. Yeah. Yung pinaka-iconic, Yes. pinaka-may integrity do sa May ICI. siya yung pinaka-may credibility, no? oo. After Benji Magalong, di ba? Nung natanggal din, no? Tapos itong nagpatuloy pa itong 500 peso Noche Buena, di ba? Hindi siya Oo matapos-tapos. So, diba? So medyo hindi maganda yung last week. Kaya it's pabawi niya to. it's also an attempt hindi lamang para ibigay itong mga reform policies na ito, kung hindi baguhin yung narrative. Pero dapat makita ng mga tigapakinig natin, ito ay hindi lamang ginawa ng gobyerno. Ito ay ni-request ng mamamayan, no? Ito yung September 21, ito yung November 30. Nakalista ito sa mga hinihingi nila. Ang kulang lang dito yung yung review ng local government code. Oh, Na okay. para lumakas yung mga local government units. Pero kwanto bahagi ito ng isang package of requests. Yes. Sa gobyerno, nakapirma dyan ang mga business groups, Makati Business Club, nakapirma dyan ang CBCP, Cardinal David, no, Bishop Colin, at mga progressive organizations katulad ng Akbayan, Tindig Pilipinas, etc. So, kailangan ito ay i-claim nila as a victory. Hindi lamang parang binigay sa kanila to change the narrative, kung hindi, talagang na-pressure ang gobyerno. Right. I was gonna say, hindi request yan eh. Pressured, Yes. Tanong ko sa'yo, meron bang public posting na itong mga hiningi na itong mga iba't ibang grupo na to? May makikita ba tayo online kung ano itong mga hiningi ng mga grupong to? Dahil nakita ko siya before November 30 eh. Nakita ko yung listahan na yan. Tapos yung mga signatories. Meron nga. Practically lahat ito. Okay. May ilan nga, sabi ko, wala rito yung review ng local government code, no? Okay. Etc. So, maganda yung kwan. Pero, siyempre, karamihan doon sa mga gumawa nun, ang tanong nila, tatanggapin ba ito ng gobyerno? Pero after nung nationwide rally ng trillion peso movement, hindi lang nationwide, kundi may mga rally rin sa global, parang bumibigay na yung gobyerno, no? Pero at least nakikita mo dito na kahit paano nakikinig yung gobyerno. Kahit pilitan. Pero at least bumibigay. Yung, yes. Nakikinig sila sa pressure. They gave in to the public pressure. Yes. Dahil ito naman kasi nakaugnay ito sa corruption eh. Diba? Yes. Alam naman natin yung dynasties ay isa sa mga root causes of corruption. Yes. Alam natin yung kawalan ng transparency at accountability is one of the main causes of corruption. You can get away with it eh. Diba? Impunity eh. Alam din natin yung party list system natin ngayon ay ginagamit ng mga napakaraming contractors. Yes. And diba? Apparently nga karamihan ng mga gumawa ng mga flood control are contractors from party lists. Yes. Yun yung karamihan sa kanila. Yes. So, kung gano'n, Ronald, ito nga pinapahuli ng dalawang magkapatid ng congressman, party list yan. Yung mga yap ba to? Oo, mga yap. Si Saldico, party list yan. Yes. Diba? Si Gradiola ba? Party list ba yun? Pero basta marami yan eh. Marami. So kung ganun, Ronald, itong mga pina-priority, I mean, right now, we're already almost in the middle of 1/3 to December. Patapos na, kung tutuusin kulang ang panahon eh. Kaya ba talaga itong i-prioritize at pinangako kasi ni Boji D ay mapapasa bago magpasko? That's less than 20 days. 2 weeks away yan. Less than 2 weeks na. Siguro part nito, kailangan mapasa before Christmas. Kahit hindi lahat. Kahit isa. Diba? Kahit isa man lang. Halimbawa, anti-dynasty bill. Walang bagay yun. Sa bagay, medyo pagtatalunan pa yung detalye niyan. Yan ba ay 4th level ng consanguinity? Or 3rd or 2nd? Yung kasi yung final nila Chel Jokno 4th level. Ano Ibig sabihin, pati mga pinsan, no? Yep. Yung ngayon, existing sa SK, 2nd degree of consanguinity. Ibig sabihin, asawa, anak, no? Pwede bang, alam ko, 3rd level ng consanguinity, kasama na dyan mga kapatid, no? May nagpo-propose naman na isa lang sa national, isa lang sa local. So, the devil is in the details. Yes. Pero nakakatuwa na Governors League, karamihan dyan, mga dynasty, sinuportahan yung anti-dynasty bill. Okay. Lahat ng governors, ha? Okay. No. So, maraming surprising ngayon. Dahil nga,
yung pressure. I was gonna say, hindi sa mga dahil gusto tao. nila. Oo. Dahil pressure nga. Kung hindi Oo. sila sang-ayon doon, magmumukha talaga silang parte ng problema. Mumukha talaga silang pro-corruption. O yun, yun na. Oo. Oo. At sa ngayon, napag-usapan nga natin sa mga previous episode, halos hindi na nagpapakita ang mga politiko sa mga UAAP games. Oo nga. Concert sa Araneta. Kahit sa mga restaurant. Wala ka na makita na Hindi na sila lumalabas, nagtatago na. Baka biglang may sumigaw no? Kulong na yan. Mga kurakot. Di ba? Okay. Pati mga bata, yun ang bukang bibig Yes, yung mga, totoo. yung mga hindi pa botante. Oo nga. Oo. Totoo yun. Okay. So ito ngayon, anti-political dynasty bill. Sana mapasa nga yan bago matapos ang taon. Although I doubt it, pero mahirap kasi yung nagsasalita ka ng ganyan, nagbibigay ka ng commitment na hindi mo matutupad. Hindi maganda ang perception. No? Oo. Halimbawa, sabi nila, magpapakulong sila before Christmas. Yun pa, So, hinahunting nila ngayon ng mga diskaya. No? Pero hindi. Kinausap ni Boying Remulla si Senate President Soto para hindi bigyan ng travel authority si Jinggoy. Dahil kasi mahabang proseso pa yung HDO, Hold Departure Order. Kailangan may kaso yan sa korte. Pero dito, pinapakita lamang, may iba palang powers ang gobyerno. Di ba? Same result, ibang pintuan ang gagamitin. Itong travel authority. So no? kung ganon, Ronald, ikaw ba, nakikita mo ba nga na meron talagang makukulong na high profile na corrupt? Well, ang tingin ko, in the next 2 months, may makukulong na ilang senador, may makukulong na ilang kongresista, possibly a cabinet secretary, no? Tsaka mga undersecretaries, tapos maraming mga contractors. No? Mukhang yun na makikita natin in the next 2 months. Pero siyempre, dapat this month, may makita ka na. Ayun na nga Hinahanap pa nila yung mga diskaya, di ba? Oo. Di ba nasa Senado yung mga yon? Hindi. Ba't hinahanap? Si Sara Diskaya ata, hindi. Si Curly ata. Ang nasa Senado. Nasa Senado, naka-detain ngayon. Parang merong may ginawa Okay, silang ganung ruling, di ko maintindihan Pero yung nakikita ko ditong problema ay kahit nga yung pagre-recommenda ng ICI ngayon sa mga sinong kakasuhan, parang pinipili. For example, Chis Escudero does not have a case, if I remember correctly. Yes. A recommendation for case build-up pa lang. Yes. Even if mukhang malakas yung ebidensya laban sa kanya, bakit kaya hindi pa yan nasampahan ng kaso, number 1? Tapos tignan mo naman yung mga iba din na hindi pa nasasampahan ng kaso, case build-up pa rin. Pero yung mga bagman nila ay makakasuhan. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Bakit yung bagman makakasuhan pero hindi yung mismong mga senador? Well, una, pressure yan dun sa bagman na siya ay i-implicate niya yung principal. Dahil yung iba kasi hindi diretso So, dito dumaan yung pera. So, itong dinaanan ng pera, siya yung kumanta. Halimbawa, si Ngu. Oo nga, Yung Maynard Singu. Ngu. Siya yung Bagman dinaanan ni ng Cheese. pera daw para kay Cheese. Kung kumanta siya, David si Cheese. Pero, halimbawa, itong sa Omnibus Election Code na binviolate ni Cheese dito sa 30 million na binigay ni Lubiano. Na terminate ng investigation ng COMELEC. Yung isang committee sa COMELEC, di ba? Na sana naman hindi gawin ng NBank ng COMELEC. Dahil yung abogado yata ni Cheese na nag-file nung kanyang sose na pinagbasihan ng ganyang klaseng violation ng Omnibus Election Code ay mismo yung chairman ng COMELEC na nag-inhibit daw, 'di ba? Parang ang dali gawin no, habang ikaw ay chairman ng COMELEC, 'di ba? Pero wala ka daw impluwensya sa committee. Wala daw. 'Di ba yung dapat inimpluwensyahan mo na makasuhan. 'Di ba? Dahil ang linaw-linaw naman na violation ng Omnibus Election. Tapos hiniwalay mo, no, yung Lubiano na may-ari ng kampanya, iba daw doon sa company. Hindi pwede yan. Di ba? Yung kasi, grabe naman. Kasi yun ang tao mong sobrang liberal naman nung pagka-interpret nila nung batas. Kasi ang linaw-linaw naman doon sa Omnibus Election Code na nakalagay doon, directly or indirectly. Yes. Ito, mas direct nga kaysa indirect. Kahit pa paano sabihin mo, pasok yan dun sa Omnibus Election Code. Tama. Ito ang presidente at 99% owner nung kumpanyang to. Kaya hindi ko maintindihan. Hindi yung liberal na interpretation, ha?
Ano yun? Talagang violation. Violation yun, ng no? interpretation. Oo, talagang wala Talagang ng wala. interpretation. Oo. Oo. Hindi yun. So, pero yun, nakita mo yan, na meron nga nakita ka, na obvious na may violation. Pero at the same time, nakalusot si Cheese. Kaya feeling ko lang, baka makalusot din siya dito. Kasi nga, okay. And let's give the benefit of the doubt, Ronald. At least I'll give the benefit of the doubt. Ganito tingin ko. Posible naman ba na yung mga ibang binanggit ni Bernardo na nagsasabi na ako, representative ako ni ganyan. Kinuha ko yung pera, kukunin ko para kay ganon. Para sa sponsor ko etong senador o yung senador. Pero is it possible na minisrepresent niya talaga yung mga yon at hindi naman pala para sa kanila yung pera? Posible ba yun? Posible. Pero kaya binigay sa kanya yung pera dahil nga kahit papano may bindisyon yung principal. No? Okay. Halimbawa, sinabihan ng principal yung source ng pera, uy, bigay mo dito. Di ba? Hindi naman basta-basta magbibigay ng daang-daang milyon, bilyon. Di ba? Sa isang middleman, kung walang bindisyon ng bibigyan. Di ba? O hindi maglalakas loob ang isang middleman sa ganyan. Pero at the same time, bro, at mukhang hindi lang yan isang insidente. Several yan. Yun na nga diba? Nagbibigay yan hindi lamang sa isang proyekto, sa maraming proyekto. It's kumbaga ongoing na itong relationship na to. O sige Ronald, so kumbaga parang sige, I will single out one middleman dito, si Yusek Trigiv Olivar for example. Kasi siya DepEd Undersecretary. Pero bakit siya kumikilos sa lugar ng DPWH? Bakit may ganung klase siyang kapangyarihan kahit hindi siya parte ng DPWH, hindi man lang siya congressman, pero kaya niyang kumuha ng bilyon-bilyon kay Bernardo na kine-claim niya ay para, wala nga sinabi si Bernardo kung para kanino eh. Well, ang chismis kasi, chismak. No? Chismis. Liyaw natin, chismis very close siya kay Budget Secretary Pangandaman. Yun. Yun. Parang yung isa pang nabanggit, si Adrian Bersamin. Na paboritong nephew na dumaan din daw ang bilyones. Oo nga. No? Siyempre, lolo mo yung Executive Secretary. Diba? The most powerful man in government after the President. No? So, kung ganun, Ronald, sige, binanggit mo yun ngayon, the little president, yung executive secretary, bakit nag-resign? Bakit pina-resign lang itong mga to? At bakit parang wala pa akong naririnig na kaso na ifa-file laban sa mga to? Kay na Olivar, kay na Bersamin, bakit wala? Bakit na Pangandaman? Bakit kay na Cabral? Bakit wala akong nakikitang kaso isang pa sa kanila? Well, the day before, sabi ni Bersamin, hindi ako mag-resign. No? Hindi hinihingi ang resignation ko. Kinabukasan tanggal siya. At ang sabi niya, no, tinawagan siya ng isang taipan. Para sabihan siya na wala ka na. Hindi ka na safe. No? Ano 'yan? Ano ba yung mga political maneuvers na yan? Ibig sabihin, paano nabalitaan ko na yan 3 weeks earlier na pinag-uusapan na kung siya ay papalitan. So hindi yan nangyari overnight. Okay. No, hindi yan nangyari overnight. Kaya hindi ako masyadong nagulat Dahil alam ko pinag-uusapan na Ang hindi lang malinaw, sino yung papalit. No? Dahil nga, hindi siya nakakapag-perform as Executive Secretary. At ikalawa, na nung una pang testimony ni Bernardo, nilink na siya Yes. Binanggit na siya, di ba? Yes. So, siguro, nadagdagan dito sa ikalawa na testimony ni Bernardo at in-specify yung kanyang grandnephew. Yes. Itong batang-batang, alam mo, parang inutusan lang bumili ng suka, di ba? Oo nga. Di ba? Punta ka sa tabi, padala mo ako ng Diba? Parang ganun yung dating Ngayon, kakasuhan ba sila? Hindi ko sigurado dahil, siyempre, alam mo ba, yung dalawa na yun are the most powerful sa gobyerno. Budget Secretary, Executive Secretary. Baka may possibility na kung sila ay kakasuhan, they will burn the house down. No? Parang yung sinusubukan ngayon ni Saldico na, sige, no? Tugisin nyo ako, kasuhan nyo ako, I will drag you down. Pero for me, ito yan. Ito yung interesting na sinabi, the burn the house down strategy. Yung burn the house down strategy kasi para sa akin ang dating, let's take Zaldico as an example. Yung ginawa niya ay binanggit niya
tatlo lang ang personalidad na binanggit niya. Mm. BBM, Sandro Marcos, at saka si Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez. So para sa akin, ang hirap ng burn the house down ang strategy. Pero pinipili mo kung sino yung mga tatargetin mo. Kung burn the house down ka talaga, babanggitin mo lahat ng alam mo. Di ba? Kung hindi, mukhang parang you're just pointing the finger somewhere else para hindi mapunta yung attention Hindi, sa'yo. katulad nga kay Saldico, parang nawala na yung kanyang atake. At saka nawala yung visa. Diba? Nawala na yung impact. Unang-una, pinakadahilan, utusan lang daw siya. Wala siyang Messenger kinita. lang daw siya. At ni isang sentimo, wala siyang kinita. So, kung ganyan yung kanyang testimony, yung buong testimony niya gumuguho. Oo nga. Diba? Okay. Diba? Kung inamin mo, halimbawa, ito, ako si Kristan. No, nakakuha ako dito sa 100 billion ng 20 billion. Wow. Baka mas believable pa, di ba? Pero sana naman, Chris, all. Oo nga eh. Hindi lang yung, ikaw lang yung naging martir dito. Totoo. Oo, kaya hindi natin alam. Hindi natin alam kung kakasuhan ba o hindi. Pero pag kinasuhan si Trigib, pwede siyang mag-turn witness. Ikakanta niya yung mas malaki ang position sa kanya. 'Di ba? Or Okay. si Andre, ay Adrian, no? Adrian Bersamin, Oo, no? pwede rin siyang kumanta pero baka hindi rin siya pwedeng galawin dahil paborito siya ng lolo niya dahil kahit anong posisyon ng lolo niya nandun siya. Oo nga, andun siya. 'Di ba? Kaya Pero Ronald, para sa akin ganito yan eh. Yung strategy na yan. O sige, sabihin nating makasuhan nga itong mga middleman na to. No? Kung kakanta sila o hindi, ang kailangan nila gawin unang-una ay tanggapin na meron silang nakuha. yes. Diba? Kasi kung hindi nila tanggapin, sabihin nila, hindi, middleman lang ako. Oo. Di walang maniniwala Parang sa kanilang testigo. Parang si Bryce, parang Oo. si Bernardo, at eventually si Alcantara. Oo. Nung una pa si Alcantara, Ay, ganun din ang hindi, linya. hindi. Oo. Diba? Pero eventually, umamin na siya. Oo. Diba? Pati Oo. si Bernardo nung una, sinasabi niya na ito yung problema, umiiyak-iyak siya na Oo. nagulat nga daw siya sa grabe daw na korupsyon, ganyan-ganyan. Tapos eventually lumalabas, sus naman, may alam ka dyan at kumita ka dyan. Crocodile tears eh. Tapos Oo ngayon, nga eh. pinag-uusapan na kung magkano isosoli nila. Oo. Diba? Hindi na nila tinatago na wala sila nakuha ni isang sentimo. Pero Ronald, nakaka-insulto yung binalik 100 million. Wow. Nakaka-insulto yun, barya lang yun. Barya lang yun. Alam nating lahat, barya yun kumpara sa magkano ang nakuha ng mga yan na bilyon-bilyon. Nagsusugal lang 1 billion eh. Oo nga, kaya nga, Malay mo, down payment lang yun. Baka meron pa susunod. Sana down Oo, payment, diba? sana 1% down payment lang Ano, yun. hindi sila kukunin na state witness eh. Kung hindi sila magsosoli. Diba? Pero kahit pa paano, walang immunity dapat yan. Kasi kailangan Oo. makulong yung mga yan. Dahil Tama, ang laki tama. talaga nung nakuha nila. Tama. Okay. Pero so, pwede kasi sa plea bargain, no, hindi ko alam kung meron tayong ganon, sabihin, makukulong pero ganito lang kahaba. Diba? parang 10 years, ganun lang. Kakanta ko, pero 10 years wag lang. naman Wag na naman habang life. buhay, Oo. di ba? Yung ganyan-ganyan, no? Or pwede kang mag-go on parol, di ba? Yung ganun. Okay. Ang hirap naman kasi, nung tinutulak ni Marcoleta, na yung mga diskaya maging state witness. Yun ang, oo nga. No? Principal yung mga yun, ang linaw-linaw eh. At hindi Diba? lang yun eh. Oo. Sinabi niya sa mga, di ba pinaglaban nga niya, dapat walang restitution. Oo. Bakit kailangan nila ibalik yung pera? Sabi ko, Marcoleta. Lantaran eh, no? Lantaran eh, no? Napaisip talaga ako. Napapaisip pa tuloy yung sinabi ni Montulfo na may nakuha siya. Oo nga eh. Pag ganun ang kondukta niya. Di ba? No? Oo. Yung pinipilit maging state witness, pinipilit ng some sort of an immunity, tapos At pinipilit walang na restitution. walang restitution. Di ba? Mga diskaya. Di Oo ba? nga eh. Oo nga eh. Sa yaman nilang yan, ano? Oo. Kaya nakita mo, nung isang araw, kahapon, sinabi ni BBM, 280 bank accounts ang finraise nila. Tapos billion-billion ang laman nitong mga bank accounts na ito. Ibig sabihin, nagle-level up. Napapansin mo ba, napaparami yung interview, hindi naman interview. Mga press con niya, mga press Actually, release. Hindi naman press con. Mga videos? Walang press eh. Video lang Mga di video ba? posts, oo, Napaparami, madami. di ba? Pero alam mo, okay ako doon eh. Kasi nga nakikita ko tama. nga ngayon sa panahon ngayon ay mas importante nga na naglalabas kayo ng mga press release, mga video releases. Oo. Kasi kung wala, pag tahimik kayo, lalo kayong mababatikos. Ngayon, ito yung problema natin. Yun na nga, yung for example, yung ICI na yan, nakikita ko ngayon na posible ba na temporary lang yan? May mga narinig na ako na baka nga isasara na daw yan siguro.
Kasi Kasi nga- binawi ni Boying Remulla, no? Binawi niya yung sinabi niya na baka in 1 to 2 months Wala na. wala na, no? Ngayon sinasabi niya, hindi, baka parang binabackpedal niya, mawawala yung original ICI na mahina. Parang sinasabi niya, baka paltan ng mas malakas. Oh. Dahil kung gagawin nilang priority bill, Oo. itong mga lumabas nga ngayon, di ba? So parang binackpedal niya na Alam mo, Ronald, ang Oo. pinakamahirap kasi ngayon na problema ng ICI ay yung lack of government resources or lack of government support. At ang iniisip ko lang, kung magkaroon na itong truly independent commission na to, ay mababudgetan at tamang implementasyon at yung pagpili ng mga tamang mga miyembro ng independent na commission na to. Sino ba yung mga binabanggit dito na dapat maging parte ng commission para talagang may ipin na siya on top of the fact na bibigyan siya ng contempt powers at Yes. prosecutorial powers ba bibigay din? Yes. Kasi Oo. yun ang nakikita kong problema ng ombudsman eh. Yes. Ang hirap eh. Ginagawa ng ICI, recommend ng recommend. Oo. Yung ombudsman ang sasalulat na to. Oo. Grabe, sa dami Buti ng na lang. kaso. Buti na lang 500 bagong abogado Ang ang nag-apply sa ombudsman at kukunin nila 200. Okay. Ibig sabihin, kanya usually yung mga abogado ayaw mag-apply diyan Oo nga. dahil tingin nila ay rotten yung system. Yeah. Pero ngayon nakikita nila may tsansa na ito ay maging effective na anti-corruption. Ibig sabihin nag-a-apply sila, di ba? At ito nga, yung nakikita natin ngayon, itong dito sa ICI, kailangan nilang ayusin eh. Mm. Dahil biro mo dalawang iconic na tao, Magalong tapos Babe Singson, biglang nawala. Mm. Sino na naiwan? Si Andy Reyes na what the world needs now is love. Saka si Osaka, Ganun, oo. di ba? Tapos ayun, yung mga ganun ba? Sino ipapalit mo? Ayun na nga. ipapalit mo kay Sino ba? Babe Singson? Sino nga ba? Parang wala pa silang mahanap eh. Dahil hindi naman ganun kadaling paltan si Babe Singson. Hindi Diba? lang yun. Oo. Maghanap ka ng gustong tumanggap ng trabahong yun. Oo. Nakaka-stress yung trabaho yun. Yes, sabi nga Buhay mo, niya. naka-hold. Sabi nga ni Babe Singson, di ba, yung pamilya niya, stress dahil kailangan mo malalaking sindikato eh. Yung pamilya nga mga daw bilyonaryo, niya. Oo. di ba? Yung security detail daw, ang hirap dun. Lalabas ka lang, kailangan may tambak-tambak Kung na security. kidnapin yung isang kamag-anak mo, tapos pressurein ka na, ilalabas lang namin ito kung aayusin mo yung kaso. Di ba? Tapos walang security. Oo nga. Actually, yung pera, meron naman, may 41 million. Kulang yun. Ang bagal lang lumabas. Oo. No? Kaya nga sabi ko dati, no, kung maalala mo, kung habang wala pa yan, confidential fund ng presidente, 5 billion. Ang bilis i-release yun eh. Bukas, totoo. pwede mong i-release yan kung Totoo. talagang seryoso ka dyan. Di ba? Mm. Tapos, marami ka namang hawak mo ang pulis, hawak mo ang military. Yes. Ano ba mag-deploy ka Yeah. sa bahay nung isang membro ng ICI? Para tulong lang sa Diba? kanila. Totoo. Para bigyan ng halaga. Ba't hindi mo ginawang priority bill? Hindi, Yung mga alam mo, ano, okay. Tingin ko, alam mo, problema kasi ni BBM. And ito yung mga sinasabi nga ng mga tao kadalasan tungkol kay BBM, ay yung parang may sobra siyang hands-off. Yung parang hinahayaan lang niya. Kumbaga, hindi ko alam kung may control ba siya sa gobyerno natin o parang bahala na kung paano ito tumakbo. Let it flow where it goes. And hindi na siyang nakikialam. Lalo na, lumalabas ngayon, kung gagawin niya yan, yung kanyang inaasahan na magtatrabaho, tainted pala by corruption. Halimbawa, 2 executive secretary na natanggal in 3 Ayun na nga years, eh. di ba? Oo. 5 presidential spokesperson o head ng communications natanggal in 3 years. Diba? Tapos maraming bakante ngayon. Oo. O paano yun? Tapos ngayon, may nakausap nga ako isang cabinet secretary, sabi niya, medyo ang bagal ngayon ng labas ng pera dahil lahat takot pumirma. Oo nga, kasi pwede ko yung makulong kung may mali. Diba? Oo. May mga daw ngayon, 800 billion na nakatenga, no, na hindi gumagalaw. Ang second biggest pump primer ng ating economy ay government spending. Yung number 1 kasi, remittances abroad. Tapos, ikalawa, government spending. Kung magkakaroon na slowdown ng government spending, tapos hindi maganda ang ekonomiya mo, di lalong lalala. Aha. Pagkatapos ng New Year, wala lang 13th month pay ang mga tao, wala lang 14th month pay, no? Tapos yung piso pababa ang halaga. Tapos presyo ng bilihin pataas. So, medyo galit ang tao niyan. Tapos kung wala kang maipakulong, ang pangit na combination 'yan, no? O, di ba? Tapos magsisimula na naman ang mga mass rallies sa EDSA sa February, EDSA anniversary, di ba? So,
dapat i-mitigate mo man lang yan. Magpakulong ka, gawin mo itong reformang sinasabi mo. Oo nga. Di ba? Yun. Sabi nga ni Babe Singson, tutulong siya kay Vince Dizon para gumawa ng master plan. Oo nga. No? Ayusin yung dati na niyang ginawang master plan. Sasabihin ka, ba't nilang gamitin nyo dati? Yes, baka kailangan lang ayusin dahil 10 years na nakalipas. Yes. No? I-tweak lang nila kung anong mga adjustments. Pero hindi ka na magsisimula sa zero. Mhm. No? So, tapos, ang ganda pa lang image na hindi naman talaga nawala si Babe Singson. Yes. Na ilipat lang, tatrabaho dito. Yung ganun ba? Pero yun nga, kailangan mo linchpin. Kaya bang gawin niya ni Ralph Recto? Ay. Kailangan mo lang tatahin ng lahat ng yan eh. Tapos kailangan mo ng crisis manager dito sa crisis na ito na malawakan, malaliman. Trabaho ng executive secretary yan. Mhm. Di ba? Oo. Kung hindi mo kaya, mag-build ka ng team na magagaling. No? Halimbawa, nung yung aming executive secretary, city administrator ng Quezon City for 9 years. Ibig sabihin, may alam siya sa management. Yes, oo. No? May alam din siya sa politika. Yes. Dahil local yan. Tapos, nag-build siya ng team na magagaling. Mhm. Si Mike Aguinaldo na naging head ng COA eventually, undersecretary niya yan. No? Si Ronnie Hiron na naging head ng Bureau of Immigration eventually. No? Si Mike Musky na naging Sandigan Bayan. Ibig sabihin meron siyang team, no, na nagko-complement sa kanya. Dahil hindi naman lahat alam mo, hindi naman lahat skill set mo. So kumuha ka ng kulang. Yun dapat gawin ni Ralph Recto, di ba? Fill in the blanks, di ba? Ang ginawa ni Bersamin, yung kanyang PLLO, yung liaison sa Kongreso at Senado, yung kanyang grandnephew, di ba? Ayun na nga eh. Ano bang training nun? Ano bang skill set nun? Dati kasi under ko yan eh. Yung PLLO. Political affairs yan eh. Oo Di ba? Kaya nga nasa akin si Vince Dizon. Nasa akin si Barry Gutierrez. Nasa akin si Chito Gascon. Nasa akin si Okay Bobby yung mga yun. Garcia. Oh. No? Mga kwan yan eh. Ibig sabihin, the best and the brightest yan eh sa kanilang mga paaralan. Kailangan mo ng ganun dahil tama naman si Guanzon, hindi naman ako ganun katalino at ganun kagaling. So kukuha ko ng mga magagaling, matatalino at mas magandang lalaki sa akin. Oo. Okay. So ngayon, Ronald, sige. So ito na, andito na tayo ngayon. May mga priority bills na nakatenga dyan. Tignan natin. Ngayon na nabigyan ng tulak ng Malacanang itong mga bills na to. Anong nakikita mong timeline dito at ano sa apat na yan ang unang mapaprioridad at tingin mo ano dapat na priority? Kasi hindi naman magagawa lahat yan sabay-sabay eh. Yes. O, anong order ang tingin mo dapat gawin nila? Well, 2 months dapat maraming makulong. Okay. No? 2 months dapat yung anti-dynasty bill maipasa. May pasa. No? With the details. No? Okay. Yan. Tapos yung transparency, accountability mapasa. Dahil lahat itong investigasyon na ito, baliwala kung wala yan. Yung strengthening ng ICI na binild up mo as the main investigative Yes. body against corruption. So, lahat yan gawin mo in 2 months, at most 3 Wow. months. No? At most 3 months. Dahil, hindi yan slow burn ha. Impatient ang mga tao. Di ba? At sasabihin mo, walang, pasensya lang. Mahirap magpasensya ang tao dahil nakikita nila daan-daang milyon, bilyon na nakapatong sa lamesa ng billiard table. Di ba? Tapos mga nagpapatalo ng bilyon sa casino. Tapos hindi nagagalaw. Di ba? So, impatient ang tao. Ay, rightly so. Okay. Akin lang ingat lang tayo sa shortcuts. Huwag lang shortcuts na nakokompromiso natin ang ating konstitusyon, ng ating batas. Yes. Yun lang. Pero ngayon lang, dahil nagmamadali, no? Nakikita mo, pwede pala. Aha. Dati kasi, para makulong yung mga yan, plunder. Mas mataas ang criteria doon. Tapos 50 million yan and above. Meron naman palang malversation na 8 million with falsification of public documents na pwede ka makulong without bail. Ayun. No? Ngayon ko lang nalaman yun. Meron palang ganun eh. Bakit hindi ginagamit? Pwede mo naman palang kumpiskahin yung mga air assets, no? Yung mga luxury cars immediately. Oo. 'Di ba? Pwede mo naman palang singilin itong mga contractor na ito na gumawa ng first offense, no? Ng 100 million ng Philippine Competition Commission. First offense yun ha. Ibig sabihin, ang dami pwedeng gawin ng BIR, AMLA, 'di ba? LTO, CAAP, no? Bureau of Customs. Kung talagang magfo-full court press ka, hindi 'yun cutting corners. Hindi Yes, 'yun yes.
maximizing lang. Kumbaga, it's the whole government approach. Oo. Using all the assets and the capabilities of the government. Yun ang ano. Halimbawa, SALN, tinigil nung previous ombudsman. Ngayon, nagbago na. Ang daming possibility nun. Totoo. Dahil pag nag-report ka ng maling SALN, tapos binigyan ka ng pagkakataon para i-correct, hindi mo ginawa, pwede ka makulong dun. Di ba? Pwede ka ma-ban from running from any elective position permanently. Imagine mo yung powers na yon, nandyan yan. Hindi lang natin na ma-maximize in the past. Ngayon, i-maximize. Okay. Okay, so pag ganun next year, ang inaasahan natin ay mapatupad itong mga batas na to sa tamang version nila. Ang takot ko kasi, baka magkaroon ng mga watered down version para lang maipasa. Yun ang nakakatakot, especially yung anti-political dynasty. Bang may sabihin nila, basta wag lang immediate family, mga magpinsan pwede at biglang pumasayan. Hindi, maganda nga ang compromise. Third level of consanguinity. Kumbaga, okay lang na magkaroon ng compromise. Basta mapasa. Basta magkaroon ng one step closer to... Tsaka adequate. Hindi naman yung masyadong watered down, di ba? Right. Yun. Pero ang kaibahan kasi ngayon, lalo na sa panahon ng social media, nasa microscope lahat eh. Tao nga. Di ba? Magkamali ka ng kante, di ba? Lalabas yan eh. Kaya nga nagwala si Guanzon eh. Nakanti mo lang eh na bumaba ang self-esteem mo dahil wala kang Gucci tsaka Rolex. Babagitin ko lang ulit balik tayo dyan, nakakatawa lang. Kasi hindi mo naman siya ininsulto. Hindi ko nga binagit pangalan niya. Ikaw nga yung nasaktan eh. Sinasabi mo lang na nasaktan ka kasi wala kang Rolex. Tapos binanata. Bumaba na nga self-esteem mo, Ronald. Binaba pa niya lalo. Mahirap kasi pag guilty ka eh. Oo nga. Mahirap pag guilty ka. Yun ang tatama. Buti na lang, hindi nang gagalit si Mr. Sex Appeal. Dahil talaga, ikikis-kis ko sa mukha niya yung magiging sex object na. Di ba? Yung mga ganun ba? So at least alam mo Ronald itong episode natin na to kahit papaano light-hearted na usapan lang naman pero at the same time seryoso pa rin yung mga topics at malalim yung pinag-uusapan. May lalim pa rin at mas importante talaga na maalala nga natin lahat na huwag tayo masyado madadal sa mga ingay. At mas pag-usapan natin at tutukan natin yung mga totoong problema ng ating bansa. Tama. Hindi si Ronald Llamas ang problema natin at ang kanyang kagapuhan at yung pagkawala niya ng Rolex. Hindi yun ang problema. Pero pangit talaga siya. Yun. Okay. Ang sagot ko na lang dyan, paano ko naging gwapo pa? Nako, yari talaga. Yari ang buong mundo niyan. So, anyway, with that, Ronald, salamat sa oras mo ngayong araw na to. At alam ko marami pa tayong pwedeng pag-usapan, pero wala na tayong oras as usual. Enjoy lang tayo. Chill lang tayo. Chill lang tayo dito. At sa mga viewers natin, hopefully may natutunan kayo dito sa episode na to. At may komento kayo kung agree ba kayo na gwapo o pangit si Ronald. Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, alam mo Ronald, dumadami na ang mga paid members ko. Great. Yun. So, sana po mas dumami pa ang tribe natin Actually, dito. gusto ko sana umiwas dito sa kwan mo sa podcast mo dahil pag natatabi ako sa iyo, lalo akong pumapangit. Mas gusto kong katabi si Manny Mugato. Gumagwapo ako. Manny Mugato talaga. Sige, with that guys, salamat sa inyo lahat. Salamat Ronald. At magkita tayo muli sa aming susunod na video.